nakita mo ba yung isang sulat na ipinadala ng isang estudyante sa mahal na Pangulo? Oo, yung... Diba na laging walang kuryente, yung walang kanyang tubig. mga personal na napagdaanan na talaga namang sensitibo na. Kaya siguro paalala rin talaga, no? Lalo na ngayon, mag-uuwian, marami na naman tayong taong makakasalamuha. Kahit na gaano ka katiwala sa isang tao, lagi mong babantayan yung anak mong Correct. maliit. Lalo na kung babae. Lalo na kung babae. Pero kahit sa lalaki rin, nangyayari na yan. At wala nang pinipiling gender ngayon. Hindi porke tito, di ba? Hindi tayo sa nagbibigay ng kulay, pero ingatan po natin. Dahil kapag nangyari yan, medyo malalim yung impact nito. Oh, traumatic siya eh. At syempre, kapag nangyari na, gaya ng sabi mo, hindi na siya pwedeng ma-replay. Wala nang take two. Nandun na yung sakit at pighati. Di ba? Yung mga simple na himas-himas, kandong-kandong, yan, babantayan natin. At pagsasabihan, no, na maski yan kadugo, hindi pwede yung masyado kang madikit. Oo. Eh, ito nga yung sabi nung response ng Pangulong BBM dun sa sulat na natanggap niya mula doon sa isang estudyante na sisiguraduhin niya na mabibigyan ng hustisya yung mga reklamo o yung laman ng liham ng estudyante at magpapadala siya ng mga kapulisan para matugunan yung hinaing ng bata. Oo, gayon din daw yung ilaw, di ba? Kasi Ilaw? hindi sila makapagbasa dahil madalas daw nagba-brown out. Yung tubig, parang sinasadyang putulin, di ba? Yung supply nung kanilang kuryente. I think may ganon. Pero kasi kapag sa probinsya, madalas talaga ang brown out lalo sa mga isla-isla. Diyan ko yan naranasan, yung akala mo may multo. Pero hindi. Talagang limitado yung kanilang resources kaya they have to use it wisely. Pero syempre, di naman pwedeng forever ganon na lang, diba? Hindi porke remote area ay gano'n na yung sistema. Di ba dapat katulad kung anong mga sistema dito sa Manila, dapat gano'n din sa mga probinsya o yung malalayong lugar. Uy, alam mo, totoo yan. Lalo na pag umikot ka talaga, may kita mong napakayaman talaga ng Pilipinas. Di ba madalas ang turo sa atin, anak, Kiko, mag-aral ka, mag-abroad ka. Abroad. Di ba? Dahil dyan ang pera, pero hindi. Alam mo, dito, ang daming pwedeng pagkakitaan. Sana lang talaga yung suporta, 'di ba, sa mga kamag-anak, suporta even from the government. Matamasa natin. Kailangan na talaga ma-maximize at magamit ng maayos. At matukoy natin kung ano ba talaga yung pwede nating mapagkakitaan nang hindi na tayo kinakailangan pang tumawid sa ibang bansa. Tingnan mo si nagprito ng kangkong. Naging kangkong chips. Ikaw, kung magpiprito ka, sa tingin mo ano pwede mo iprito? Sitaw. Sitaw chips. Pwede, di ba? Healthy na. Makukonsumo pa ng kahit anong edad. Anong uri ng gender. Parang masarap eggplant, pero alam ko meron na nun eh. Meron na. Dried eggplant. Banana chip, meron na rin. Meron na rin. Diba? Unti-unti na nadidiscover yung mga bagay na usually naman nakikita natin sa paligid natin at sa bahay, pero hindi natin masyado nabibigyan ng pansin. Lettuce na lang. Pwede. Uuso ngayon ng lettuce. Repolyo chips. Yan. Sausaw mo sa mayonnaise, ang sarap. Baka yan na ikayama natin. Diba? Diba? Just focus ka na. Just focus and dream, believe. Survive. Yun na talaga ngayon eh. Starstruck. Alam mo, maski hindi tayo mga artistahin, hindi tayo artista, yun na ang mantra ng karamihan sa atin sa hirap ng ekonomiya. Dream, believe, survive.